Magandang araw po sa inyong lahat. Narito tayong muli sa pagpapatuloy ng kwento nating Aswang Killer. Habang nasa ere ang dalaga, ay panay ang tawa noon, habang iba't ibang boses naman ang naririnig ko. Nagsimula nang yumanig ang lupa, tuloy-tuloy. Tinignan ko si Kapitan. Nakadapa iyon sa lupa habang nakatakip ang mga kamay sa tenga. Kapitan! Umalis na kayo dito! Pati kayo mga nakikiusyoso! Umuwi na kayo! Sigaw ko pa sa kanila. Ting! Alalayan mo na sila! Wika ko pa. Si Kapitan naman ay halos hindi makatayo ng tuwid habang naglalakad papalayo kasabay noong mga taong nakikiusyoso. Ting-ting, pumunta ka muna sa bahay ni Lolo at Lola mo. Dalhin mo sila sa bahay natin. Malaking gulo ito kung lulusob lahat ng mga taga-Astra dito. Ha? Paano ikaw, Kuya Lino? Bahala na. Basta bumalik ka dito. Para kahit papaano, may maglibing naman sa bangkay ko. Ang pangit naman kung kakainin lang ako ng mga aso pagkatapos kong mawalan dito ng buhay. Sira ulo ka talaga, Kuya Lino. Hindi ka mamamatay dito. Lalaban tayo. Sagot pa ni Ting-Ting. Basta, unahin mo na muna sina lolo mo na itakas. Bilisan mo! Mabilis na tumakbo si Ting-Ting papauwi sa bahay ng kanyang mga lolo upang palipatin sina lolo at lola niya, pati si Jade, sa bahay namin. Dahil mas magiging ligtas sila doon. Habang naiwan akong mag-isa, ay nagsimulang pumula ang katawan ng dalagang si Roxanne. Doon ko naisip na mali ako. Akala ko magagawa ko pa siyang mailigtas. Pero paano ko siya maililigtas kung siya mismo ang may gustong makiisa sa panig ng kadiliman? Nagsalita iyon sa malaking boses. Hangal ka, babaylan! Hinintay mo talaga kaming makalabas! Kaya ang katawan mo ang una namin papasukin bago kami sumanib sa iba. Sumagot naman ako na nagtatapang-tapangan. Kayo ang mga hangal. Mas mabuti na sana ang kalagayan nyo sa Astra. Dahil magagawa nyo pa ang lahat ng inyong naisin. Samantala kapag lumabas kayo at pumunta dito, iisa-isahin ko kayong gawing usok na puti at malulusaw na lang kasama ng hangin. Wika ko pa, kahit pa nga unti-unti ko nang nararamdaman ang pagiging mismatch. Mas malalakas pa sila kina Alexander at Alessandra. Nagsimulang lumabas ang usok sa mga bitak sa katawan ng dalaga na nakadipa sa ere. Habang nagaganap iyon, ay unti-unti akong napapayuko dahil mabigat sa pakiramdam. Nang may biglang nagsalita sa tabi ko, boses iyon ni Kitaro. Lino, huwag kang panghinaan ng loob. Hindi ka nag-iisa. Sumagot naman ako habang nakapikit at nakayuko. Hindi ka ba nagbibilang, Kitaro? Ilang individual ba ang nakikita mo ngayon maliban sa akin? Sumagot naman siya sa masungit na boses. Ikaw ang hindi nagbibilang. Lumaban ka. Imulat mo ang iyong mga mata. Habang nag-uusap kami, ay medyo nagkaroon ako ng pagtataka. Dahil bakit hindi ko naririnig ang boses ni Kitaro sa isip ko. Naririnig ko siya sa kaliwang bahagi ng tenga ko. Kaya pinilit kong imulat ang aking mga mata. Nakita kong may katabi akong isang tisoy na lalaki. Balbasarado pero nakaahit naman ng manipis. Ha? Sino ka? Gulat na tanong ko pa. Sumagot naman siya. Bakit? May inaasahan ka ba bang ibang tutulong sa'yo? Kitaro? Oo, ako nga. Bakit ka lumabas? Tanong ko pa sa kanya. Hindi isa o dalawa ang lalabas na kalaban. Kailangan natin ng mas maraming katawan na tutulong. Maya-maya ay naririnig ko na si Ting-Ting na sumisigaw sa malayo.
Kuya Lino, hindi ako makalapit. Masyadong malakas ang enerhiya. Nakita kong parang kidlat na nawala sa tabi ko si Kitaro at naroon na agad kay Tingting. May isinuot siya sa leeg ni Tingting, tapos sa isang iglap ay naroon na rin sila pareho sa tabi ko. Sabi ni Tingting, "Ito yung kwintas ko na ipinasuot ko kay Maya. Paano napunta sa'yo to? Tsaka sino ka?" Tanong pa nito. "Ako si Kitaro." "Hala, oo nga, ikaw nga. Naaalala ko na, ikaw nga yan. Paano napunta sa'yo, Kitaro, ang kwintas ko?" "Kinuha ko sa kapatid mo, ngayon lang. Mas kailangan mo yan dito. Ligtas naman sila doon dahil ako mismo ang nagsulat ng insignyang panangga sa bakal na pintuan ng bahay nyo." Hinawakan na rin ni Kitaro ang suot kong kwintas na krus at lumiwanag iyon na tila nagkaroon ng tripleng kapangyarihan. Biglang gumaan ang pakiramdam ko na para bang hindi na ako apektado noong mga maiitim na nilalang na lumalabas sa katawan ng dalaga. Mabagal ang paglabas ng usok kasi para silang nag-uunahan, kaya panay ang palahaw ng dalaga habang lumalabas ang usok sa kanyang balat. "Humanda na kayo! Lalaban tayo ng patayan dito!" Wika pa ni Kitaro. Ilang saglit pa ay mas lalong tumindi ang palahaw ng dalaga. Nagliyab iyon hanggang sa natupo. "Mga walang hiya kayo! Pati ang inosenteng dalaga, dinamay nyo!" Sigaw ko pa sa mga nilalang na lumabas mula doon sa dalaga. Maya-maya ay unti-unti nang nabubuo ang mga usok. Naging mga nilalang na hugis tao na maitim ang balat at merong maiksing sungay. "Lintik, Kuya Lino. Mukhang sila na nga talaga ang totoong mga taga-kailaliman." Matapos mabuo ang katawan ng mga nilalang, ay tumambad sa amin ang 10 nilalang na napakabangis ng itsura. Umuusok-usok pa ang kanilang balat at nakangisi sa amin. Tapos narinig kong nagsalita si Kitaro. "Ano? Magtatago na lang ba kayo dyan o tutulungan nyo kami?" Napakunot kami ng noo ni Tingting sa pag-iisip kung sino ang tinutukoy ni Kitaro. Wala namang ibang tao na malapit sa amin. Tsaka walang pangkaraniwang tao na kakayanin ang ganoon kalakas na kapangyarihan. Kung si Tingting nga na may mutya at ilang orasyon ay dumugo ang ilong at sumakit ang ulo. Normal na tao pa kaya? Ilang saglit pa ay nagulat na lang kami noong meron na kaming mga katabi. "Nero, Leia, Nashka, Casimiro, salamat sa pagtugon sa tawag ko." Sumagot naman si Clea. "Bakit na naman kasi ako kasama? Hindi naman ako prinsipe o prinsesa. Kagaya nila nitong si Nero at Casimiro." Hindi na siya sinagot ni Kitaro, kaya ako na ang sumagot. "Hayaan mo na, Clea. Ako talagang may gusto na narito ka. Namimiss na kita eh." Tinignan ko isa-isa ang mga dumating. Lahat sila ay nakabaluti ng kulay ginto at talagang itsurang baluti ng isang mayamang kaharian. "Ikinagagalak ka naming makilala, Lino, at makasama sa ganitong labanan." Wika pa noong 2 matipunong lalaki na dumating. Dahil sa mga dumating na kakampi ay nagkaroon ako ng pag-asa. Kakayanin na namin iyon. Hindi man pantay ang bilang, pero dahil sa tiwala ako sa galing ng 3 prinsipe na kasama ko, tiyak na may malalagas sa kampon ng kasamaan. Tumango lang si Casimiro sa akin at mabilis nang sumugod sa mga kalaban na sinundan na rin ng lahat. Naiwan kami ni Tingting. "Kuya Lino, kaya ba natin ang mga iyan? Pangkaraniwang itak lang ang armas natin?" Tanong pa ni Tingting. Sumagot naman ako. "Hindi ko alam, Ting, pero magtiwala na lang tayo kay Kitaro. Hindi niya hahayaang narito tayo.
kung wala naman tayong laban sa ating mga makakaharap. Magkasabay na naming inangat ni Tingting ang aming mga itak. Laking gulat namin dahil nagbago ang itsura ng mga iyon. Naging kulay ginto na espada at mas mahaba. Umiilaw pa ng kulay ginto rin, pero hindi iyon bumigat. Parang kasing bigat pa rin noong aming orihinal na itak na hawak. Lino! Tingting! Ano pang hinihintay nyo? Wika pa ni Clea na ala ninja na ang galaw sa pakikipaglaban. Tumatambling pa iyon sa ere na halos lampas sa tangkad ng tao ang iniaangat. Tara na, Ting! Depensada lang natin ang isa't isa. Wika ko pa at sumugod na rin. Agad na rin kaming sinalubong ng galit na itsura ng dalawang nilalang. Mabilis iyon kumilos, pero nasasabayan naman namin at nasusugatan noong espada. Hindi sila dumudugo, pero makikita ang nagiging hiwa sa kanilang katawan at itim na usok ang lumalabas. Nagsalita si Kitaro. Lino, Tingting, kapag may pagkakataon kayo, diretso niyong isaksak ang espada niyo sa dibdib ng kalaban, kasabay ng orasyon ng apoy na itinuro ko sa inyo, para malusaw na ng tuluyan ang mga nilalang nakaharap niyo. Ting, naaalala mo ba yung tinuro ko sa iyo dati na orasyon para magpaapoy? Tanong ko pa kay Tingting. Oo, Kuya Lino, pero sinubukan ko na yun dati. Hindi gumagana. Sinagot ko naman siya habang abala pa rin ako sa pakikipaglaban. Kasi wala ka pang sapat na enerhiya para pagganahin iyon. E ngayon, kinargahan ka na ni Kitaro, kaya magagawa mo na yun. Noong makahanap ako ng pagkakataon, ay mabilis kong sinalag ang kalmot ng burhamin, sabay bawi at saksak ng diretsyo sa katawan. Saka ko naman inusal ang orasyon. Lumika ng kulay asul na apoy ang espada na siyang tumupok sa katawan noong burhamin nakaharap ko. Noong mapalingon ako kay Tingting ay umaapoy na rin ang kalaban niya. Sobrang napagod kami sa pakikipaglaban na iyon, kahit parehong tag-isa nga lang ang nakalaban namin. Matapos nga naming mapaslang iyon ay tumingin ako sa likuran. Prenting nakatayo na lang sina Kitaro, Clea, Nashka, Nero at Casimiro. Ang bagal makipaglaban? Wika pa ni Clea. Ala siya kung makalait sa amin. First time kaya namin makalaban ang ganoon. Salamat sa inyo ha, dahil dumating kayo para tumulong. Wika ko pa sa kanila. Sumagot naman si Casimiro. Hindi kami dumating para tumulong, Lino. Dumating kami para lipulin ang mga burhamin na nakalabas sa mga portal. Hindi mo obligasyon ang mga burhamin, Lino. Dahil hindi rin sila nilalang ng mundong ito. Obligasyon namin sila na pigilan. Dahil kami ang inatasan ng langit na magbantay upang siguraduhin hindi sila muling maghahari sa mundong ibabaw. Lumapit sa akin si Kitaro na seryoso ang mukha. Lino, panandalian mo na tayo maghihiwalay. Obligasyon naming mga prinsipe na pigilan ang mga burhamin na nakalabas sa pagwasak ng tuluyan sa mundong ito. Ito muna ang bago kong misyon sa ngayon. Babalikan kita kapag nalinis na namin ang mundo nyo sa mga burhamin. Ipagpatuloy mo ang inyong misyon. Lipulin mo ang mga nagkalat na aswang, lalo na iyong mga nilikha ng pamilyang Buenaventura. Pati na rin iyong paghahanap mo sa mga nawawala mong kaibigan. Babalaan kita. Maaaring dumating ang panahon na makikita mo sila, pero hindi na sila ang dati mong mga kaibigan. Kaya kailangan mo na rin silang lipulin, kahit labag pa sa loob mo. Mahabang litaniya pa ni Kitaro. Nagtaka naman ako sa kanyang sinabi. Ha? Anong ibig mong sabihin, Kitaro? Tanong ko pang muli sa kanya. Sumagot naman ito. Sa tamang panahon, malalaman mo ang ibig kong sabihin. Mag-iingat ka, kaibigan. Mananatili ang kapangyarihang inilagay ko sa pareho niyong kwintas
hanggat nabubuhay ako. Huwag kayo masyadong magtiwala sa kapangyarihan. Gamitin niyo palagi ang malinaw na pag-iisip para malayo kayo sa panganib. Ikaw, Timoteo, mag-iingat ka rin ha. Nakangiting wika pa nito kay Tingting. Sumagot naman si Tingting na nakasimangot. Pati ba naman ikaw, Kitaro? Sumagot naman ito. Oo, matagal na kitang gustong tawaging Timoteo at sabihing ang pangit ng pangalan mo. Pero ayos lang, maganda naman ang pagkatao mo at nasa tamang lugar ang iyong puso. Ingatan niyo ang isa't isa. Mahabang wika pa ni Kitaro na pinaghalo ang pang-aasar kay Tingting at seryosong mga habilin. Timoteo ka pala Wika pa ni Clea. Clea naman, tatagain talaga kita. Wika pa ni Tingting. Tumakbo naman papalayo si Clea habang sinisigaw ang salitang, Pikon si Timoteo, pikon si Timoteo. Sumunod na rin sina Kitaro, Nashka, Nero at Casimiro sa direksyong tinahak ni Clea. Tapos sa isang iglap ay sabay-sabay nang nawala ang 5 kakampi naming elemental. Naiwan kaming tulala ni Tingting habang nakatingin sa malayo. Nakikita kasi namin ang mga itim na usok na tila mapayat na ipo-ipo na lumalabas sa butas. Pero naroon iyon sa malayo. Nakikita lang dahil hanggang ulap ang inaabot noong usok na sumisirit mula sa ilalim ng lupa. Tara na, Ting, umuwi na tayo. Tignan natin kung ano nang nangyari sa bahay. Mabilis na kaming naglakad ni Tingting papauwi ng bahay. Pagkarating namin doon ay agad kaming kumato. Gaya ng instruction ko ay ginawa naman nila na isarado lahat ng bakal na dobling pintuan. Sabi ko kasi na dobling pintuan agad ang gamitin kapag may ganoong pangyayari. Iyon lang ang lugar na maaaring ligtas sila. Maliban sa mga bakal na pintuan, ang kisame ng bahay ay hindi plywood, kundi buhos na simento na maraming bakal. Bago nilagyan ng bubong na yero, kaya kahit pawasakin ang yero ay hindi pa rin makakapasok sa bahay dahil ang totoong bubong talaga ng bahay ay isang slab o iyong solidong semento na buhos. Pagkabukas ng pintuan ay naroon ang buong pamilya nila Mang Manuel. Naroon din ang pamilya ng tito ni Tingting, si Mang Mark, Aling Chris, Jade at James. Sina lolo at lola ni Tingting naman ay makikitang kinakabahan din sa mga nangyayari. Sinabi pa nga noon na katapusan na raw ng mundo. Noong makapasok kami ay sinabi namin na natalo naman namin ang mga nilalang na lumabas mula kay Roxanne. Kaya pansamantalang magiging matiwasay ang San Pablo, pero maging mapagmatsyag pa rin sa panganib. Dahil marami ang portal na nagbukas sa iba't ibang karatig na lugar. Hindi rin namin alam kung ilan ang mga burhami na nakalabas bago pa namatay si Roxanne. Kapag namatay na kasi ang taong nagbubukas ng portal, ay kusa na rin iyong magsasara. Kung sa kinakatayuan ni Roxanne ay nakapagpalabas siya ng 10 nilalang, hindi imposibleng ganoon rin karami ang nakalabas mula naman sa ibang nabuksang portal. At pagkalabas noon ay agad maghahanap ng katawan na mapapasukan. Kaya naman nilagyan namin ng panangga sa katawan ang lahat ng taong naroon sa loob ng pamamahay namin sa mga oras na iyon para hindi sila magawang pasukin ng itim na espiritu ng mga burhamin. Pero hindi pa rin iyon walang hanggan na seguridad dahil maaari ring mawala ang proteksyon depende sa magiging pag-uugali ng tao. Kailangan sabayan ng matibay na pananampalataya sa Panginoon at pagdarasal para hindi iyon mawala at mas lalo pang tumibay. Noong naging tahimik na ang lahat
ay nagpaalam na sila Mang Mark na uuwi na sa kanila. Sabi ko naman na tutal naroon na rin naman sila sa bahay at naroon din ang buong pamilya, doon na rin maghapunan para magkaroon naman ng pagkakataon na magkasalo-salo ang buong angkan ni Tingting. Hindi pa nangyayari sa kanila iyon kahit kailan. Sumang-ayon naman ang lahat. Maging si Mang Manuel ay doon ko na rin pinaghapunan. Ang asawa niyang si Aling Margarita din naman kasi ang magluluto na katulong ni Aling Terry. Kasi sa amin na nga sila namamasukan at sa lupain din namin nakatira. Pansamantala po muna nating puputulin dito ang kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 107. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.